Yun mga kabisdak, ito na naman si Bisaya. Magandang araw ulit sa inyo. Ngayon, ang ating pag-uusapan at alamin ang nag-trending na naman sa online, no? So, ayon dito sa ating nasagap na balita, no, mga kabisdak, ay 3 Pinay ay na-recruit sa Ispakol sa Malaysia. So, yun ang ating alamin ngayon mga kabisdak dahil dumulog po sila kay Rapi Tulfo, no? So, ano ba yung mga sinasabi nila at nangyari sa kanila. So yun ang ating pag-usapan. Tara, samahan niyo ako mga kabisdak. So yun na nga mga kabisdak, no? So ang ating pag-usapan ngayon ay ito yung kumakalat ngayon or dumalog sa mismong programa ni Idol Rapi Tulfo, no? So 3 Pinay ay na-recruit di umano sa Ispakol sa Malaysia. So ito yung ating alamin ngayon. Bakit napunta sila doon sa Ispakol or spa na tinatawag, no? Or massage. May extra service ang tawag kasi doon. Yung massage na may extra service ay Ispakol. Okay, so yun pong ating alamin ngayon mga kabisdak kung paano nangyari ito. So let's go. So ating babasahin at alamin ngayon mga kabisdak. So ayun, dito, no? 3 Pinay ang recruit sa Ispakol sa Malaysia. Ayun. Lumapit sa Rapi Tulfo in action noong April 24 ang 3 kababaihan na dating mga OFW sa Limbang, Sarawak, Malaysia na sina alias number 8, M10, so hindi na sinabi ditong tunay na pangalan, at M11 upang ireklamo ang kanilang agency at recruiter na ginagawa silang sex worker doon sa imbes na massage spa therapist na nakasaad sa kanilang kontrata. Yari na ngayon. Okay, kwento nila, kalaunan ay nakapag-alaman nila na pagpronta lamang pala ng employer ang spa business at ang establishmento ay kilala sa pag-alok ng extra service sa mga kliyente o isang Ispakol. Ay, grabe yan. Sosokit tayo dyan, di joke lang. Hindi raw nila lubos maisip na ganoon ang kanilang kahantungan dahil dumaan lamang daw sila sa tamang proseso at sumailalim pa sa training sa pagmamasahe bago ma-deploy. Okay, kwento ni number 8, isinalang din daw sila sa mga pubs o private bars kung saan pilit silang pinagbibihis ng malaswang pananamit at pinaupo kasama ang mga customer na madalas din silang pinipilit na uminom ng ipinagbawal na gamot tulad ng ecstasy. Oh my God, yun ang masaklap ngayon ng mga kabisdak. Delikado to. So tuloy tayo. Ayan. Ayon kay dito tayo ha. Ayon kay Manalili, hindi ito ang unang kasong naririnig nila ukol sa ganitong kalakaran at nangako siya na i-refer agad nila ito sa mga kapulisan na may jurisdiction dito dahil sa elemento ng illegal recruitment maliban sa illegal trafficking. Paliwanag ni Manalili, dahil nasa ibang bansa ang kanilang employer at limitado ang kanilang kapangyarihan na papanagutin ito sa batas ng Pilipinas. Kaya naman una nilang tutugisin sa pamamagitan ng DMWI agency. Ang DMW ang agency na nagpapaalis sa kanila. Dito ay binigyan din ni Senador Rapi ang kahalagahan ng government to government approach upang malaman din ng matataas na Malaysian authorities at nangyayari sa kanilang jurisdiction para sa posibleng mapanagot ang mga kawatan, bagay na sinang-ayunan ni Manalili. Sa panig naman ng DMW, inatasan ni Idol na sampahan pa rin ng kaso ang agency upang hindi ito makawala sa panagutan na sinaayunan ni
Olivia na nangako sila na mismo ay tatayo bilang complainant sa kasong illegal recruitment laban sa agency. Yari kayo, umanda na kayo ngayon. So, dito tayo ha. Tuloy tayo mga kabisdak. Ayan. Siguro rin ni Olaya kay Senador Tulfo. Sorry mga kabisdak, nabol si Bisaya. Tulfo na makipag-ugnayan agad sila sa labor attached ng ating bansa sa Malaysia upang i-rescue. Okay. So tuloy tayo mga kabisdak. Samantala, kontakin niya raw ang kanyang agency para humingi ng tulong upang makauwi ng bansa ay hindi na siya tinulungan nito at sinabihan pa siya na ang boss niya ay dapat mag-book ng kanyang ticket kaya minarapat na niyang magpatulong na lang sa kanyang kaibigan. Nung makauwi na sila ng Pilipinas at iba pang mga biktima ay nagsampa raw sila ng kaso laban sa kanilang agency pero hindi raw ito umusad dahil ang iba sa kanilang mga kasamahan ay wala pang financial support at napilitang makipag-ariglo. Ako po. Agad tinawag ni Senador Rapi Tulfo sina Department of Justice o DOJ Interagency Council Against Trafficking, IECT Executive Director Attorney Hannah Manalili at Department of Migrant Workers DMW Under Secretary for License Adjudication Service Bernard Olaya upang aksyonan ang sumbong ng mga biktima. Ayon kay Manalili, hindi ito ang unang kasong narinig nila ukol sa ganitong kalakaran at nangako siya na i-refer agad nila ito sa mga kapulisan na may jurisdiction dito dahil sa mga elemento ng illegal recruitment maliban sa mga illegal trafficking. Yari kayo ngayon. Ayan, umabot raw sa puntong nagpanggap na lang sila na parang nagda-drugs, ngunit hinahaluan pa rin ng ibang customer ng tablet ng powder drugs ang kanilang masaklap ito, kanilang mga iniinom. Kaya mayroon insidente kung saan si number 8 ay 2 beses nang nag-blackout at nagising makalipas ng ilang oras. Yun ang nakakatakot. Grabe kung masobrahan ka dito ng yung tinatawag na ecstasy mga kabistak. Nako po, ang dami na namamatay dito noon yung mga over sa ganyang gamot. So nakakatakot. Mabuti na lang po talaga nakawala sila Sinabi nila na natakot silang magsumbong sa mga kinaukulan dahil mismo ang ilang mataas na opisyal na pulis ay nakita nilang parokyano ng nasabing illegal na spa, massage parlor. Nako po. So sobrang takot sa kanyang kalusugan ay naglakas loob nang magpunta sa ospital si number 8 para magpagamot. At sa himpilan naman ang pulis ay inunahan siya ng kanyang amo upang baliktarin. Mabuti na lamang daw ay bago destino ito at pinayuhan lamang siya ng pulis na huwag nang magsampa ng kaso para hindi mabaliktad at ibibigay na lamang nito ang passport niya. Kaya nakuha mula sa kanyang amo, dahilan kaya siya ay nakaalis sa pinagtrabahoan niya. Ako po, kawawa yung mga So yun, grabe na mga kabisdak. Abangan natin yung nito sa Rapid Action, yung part 2 nito mga kabisdak. So kawawa yung mga naging biktima na magkaroon ng hustisya mga kabisdak ang nangyari sa kanila. Kasi nga nagtrabaho sila ng or nag-apply sila ng matino dito sa agency na lintek na agency na yan. Sana maparusahan yung agency na tuluyang magsarado. At yun talaga, hindi talaga tatantanan ni Idol Rapi yan. Talagang magsasara yan. At managot ang dapat managot, dapat makulong mismo.
walang kahiyaan ng mga illegal recruitment na yan. So yun o mga kabisdak, sana makamit nila yung hostage no? Kasi kawawa itong mga to, 3 babae na biktima sila, mabuti nakauwi silang buhay. May paano na lang kung na-overdose sila ng drugs, tama, nasobrahan sila at hindi na sila nagising pa. So yun lang mga kabisdak. Naway nagustuhan yung ginawa kong video no mga kabisdak, ay sa sunod muli. Pero yun, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Bisaya, huwag mo naman sana kalimutan i-subscribe at i-like ang ating video kasi malaking tulong na kay Bisaya. So maraming salamat. Palambing si Bisaya. Subscribe nyo na kung napanood itong video na to. Comment down dyan below dyan sa baba kung saan nakarating itong ating video no mga kabisdak. So maraming salamat. Naway pagpalain po kayong lahat at maging healthy. Pagpalain po kayo sa buong may kapal. So yun lang no mga kabisdak. Maraming salamat. God bless inyo lahat.